So mga tol, matapos pong sumabog noong nakaraang araw ang balita na kasado na ang laban ni Mark Magsayo versus number 2 contender sa WBC Super Featherweight na si Michael Magnesi para sa title eliminator sa WBC Super Featherweight. Sa kakapasok lang po kanina ng balita mga tol, kasado na din ang laban ni Pilipino WBC Minimum World Champion Melvin Jerusalem versus si Akolwa Kusi ng South Africa. May record na 9 wins, 2 losses and 1 draw with 4 knockouts. Number 2 contender po siya sa WBC at kasalukuyang WBC Silver Champion. So magkasama nga pong lalaban sa iisang event si Magsayo at Jerusalem na gaganapin po sa October 29 sa Smart Araneta Coliseum, paggugunita ng 50th anniversary ng Trilla in Manila. Ang pagkakaalam po natin mga tol, si Mark Magsayo po ang magsisilbing main event sa laban na yan. Kaya sa mga malalapit sa Cubao, pagkakataon na po yan para mapanood ang laban. Lalaban nga po muli si Magsayo dito sa Pinas. Nakabase na po kasi ngayon si Magsayo sa Amerika. Si IBF Minimum World Champion Pedro Taduran na lang po ang hindi pa nag-a-announce kung sino ang makakalaban. Kasali din po kasi si Taduran mga tol sa event na yan. Bukod dyan, kasama din lalaban dyan si Carl James Martin, pero hindi pa rin po tukoy kung sino ang makakalaban niya. Nasa Pinas na nga po ngayon si Martin mga tol at tuloy-tuloy na ang pag-iinsayo. Maging si Tokyo Olympics bronze medalist Yomar Marcial, kasali din po na lalaban sa event na yan. Sa kabilang banda naman mga tol, lumapag na po sa Amerika noong isang araw si Pilipino Jason Bison. Napakaswerte nga po ni Bison mga tol dahil siya ang napiling kalaban ni Unified WBA at WBO Minimum World Champion Oscar Collazo. Nagaganapin ngayong September 20 sa Indo, California. Kapag na-upset po ni Bison ang kampiyon ng Puerto Rico na si Collazo, lahat ng kampiyon sa minimum puro Pinoy na. At pagkakataon na po yan ng Pinas para magkaroon tayo ng kauna-unahang Filipino Undisputed World Champion kung maglalaban-laban sina Melvin Jerusalem, Pedro Taduran at Jason Bison. Pero mahirap na laban po kay Jason Bison itong si Collazo. Hindi kasi biro kalaban itong kampiyon. Magaling ang galawan nito at malakas. Kaya sana maka-upset ang Pinoy. Lumalabas nga po na maliit ang tsansa ni Bison na manalo sa laban na yan. Sobrang yamado po kasi itong si Collazo. Sa ibang banda naman mga tol, may pecha na nga po ang laban ng Sebastian Pundura versus Kit Turman. Ayon po sa source mula dito kay Adria Sale na ibinalita ng ESPN, sa October 25 umano ang laban na yan sa MGM Grand Garden Arena, Las Vegas. Dedepensahan ni Pundura ang kanyang WBC Super Welterweight World Title. Bukod dyan, kasama din po lalaban sa card na yan si Stephen Fulton versus Usyaki Foster, kung saan dedepensahan po ni Foster ang kanyang WBC Super Featherweight World Title. Kung sino nga po ang mananalo dyan mga tol, ay siyang makakalaban ni Magsayo kung sakaling manalo si Magsayo dito kay Magnesi. Speaking of Stephen Fulton mga tol, nagbigay po siya ng prediction sa laban ng Naoya Inoue versus Murodjon Akhmadaliev na magaganap na sa September 14 sa Japan. Sinabi po ni Fulton mga tol na ina-knockout lang daw ni Inoue itong si Akhmadaliev na patuloy daw siyang tinatakbuhan. Matatandaan po kasi dati na hinahamon ni Fulton itong si Akhmadaliev noong parehas pa silang champion sa Super Bantam at hawak nila ang tigda 2 titulo. Kaso yun nga mga tol, sinabi ni Fulton na iniiwasan siya ni Akhmadaliev. Kaya ang nangyari, ang nakalaban ni Akhmadaliev ay itong si Tapales at natalo po dyan si Akhmadaliev. Habang si Stephen Fulton naman mga tol, kinalaban si Naoya Inoue at natalo din si Stephen Fulton at nakuha din ang 2 titulo. Kaya hindi po nagtagpo si Stephen Fulton at Akhmadaliev